Yan na. Good afternoon po, Sir Terma. Salamat po at naimbitahan kita sa interview po na ito. Okay. Interview po na ito para po ito sa school purposes po namin sa course po namin ng cooperatives. Ito po yung midterm na binigay po sa amin lang po para sa aming case study. Maaari na po tayo magsimula. Chairman, what is the primary purpose of your co-op po? Unang-una, ang aming co-op ay United Servants Credit Cooperative. Credit co-op to, kaya ang primary purpose nito ay hindi lang basta magpautang, kasi ang iba kasi pag narinig na co-op, akala nila utangan o ano. Ang co-op kasi business. Ang primary business nito ay mag-provide ng immediate at accessible na mautangan. Na at the same time, hindi lang parang nangungutang ka na uutang ka, tutubo mo. Ito hindi, kasi dahil nga business to, yung tubo ng uutangin, mapupunta rin sa mga miyembro. Kaya ang makakautang din, mga miyembro. Kaya yung tubo, mga miyembro din makikinabang. Hindi kagaya ng iba na pag nangutang ka, kung sino yung utangan mo, sa kanya lang lahat ng tubo, yung kita, lahat ng pakinabang sa kanila. Ito kasi, may business ka na, meron ka pang mautangan. Yun ang primary purpose ng credit cooperative. Ganun po ba? Pangalawang tanong po is, among the objectives and goals of the cooperative, ano po yung which is the easiest to do and what is the hardest? Why po? Easiest to do, Objectives and goals. ang isa kasi sa magparami ng mga miyembro, kasi hindi naman lalago ang business na to kung limitado lang ang miyembro, kailangan dumami. Ang madali magpadami, kaya lang ang mahirap yung pumili ng mga kukuning miyembro na siyempre kailangan sabihin business-minded o may idea sa mga business, kasi nga kailangan yung makakatulong din sa business, hindi yung basta mangungutang lang. Yun ang dito. At saka yung mga pagdating sa mga policy, madali gumawa ng policy, kaya lang mahirap din, ang mahirap lang to kung paano masusunod, kasi meron talagang mga policy na from time to time, minsan nga isang linggo lang pwedeng kailangan ng baguhin, kasi may mga changes na kailangan mag-adapt sa mga changes. Yun ang sa mga policy na from time to time kailangan baguhin. Tapos ang rin yan, kung paano mapapasunod ang mga member sa mga policy na to. Oo nga po, mahirap po yung ganun talaga. Pangatlong tanong po is, have you ever decided to split or merge your cooperative po? Kasi ito, pag sinabing split, parang maghihiwalay. Kasi kumbaga sa bago pa lang itong co-op na to, wala pang 1 year. Kaya yung sinasabing mag-i-split, malabong mangyari sa ngayon. Kasi nga, kailangan nga palakihin. Hindi pag nag-split kasi, ibig sabihin pag nag-split may problema eh. Kaya, ang kailangan, ito, pag sinabi mag-merge, parang sasama ka sa ibang co-op na kailangan credit din parehas ng line of business. Kasi, siyempre, hindi ka naman pwede makapag-merge sa ibang co-op kasi 21 ang different types of co-op, 21 lahat yan. Kaya meron transport co-op, service, merong electric cooperative. Siyempre pag makipag-merge ka, yung sa kapares na credit co-op din. Pero yung sa ngayon, siyempre, yung split, ito hindi talaga pwede mangyari sa ngayon yung mag-split. Yung mag-merge, siguro, pag malaki na. Para, kasi kailangan, siyempre may mga goal na talagang palakihin, hindi naman paliitin o mag-maintain ka lang na sa status mo, kailangan lumaki talaga. Salamat po. Pang-apat na tanong what is the extent of members' opposition to the moves of the co-op? Ito, ang mga miyembro kasi may tinatawag na regular tsaka associate. Pinakaiba naman ng regular tsaka associate, lang naman, lahat na kasi
pareha sila may capital share, may membership fee na ano, tapos may mga seminar. Pinagkaiba lang ng associate tsaka regular members. Yung regular members may voting rights. Tsaka pwede silang kumandidato. Ang associate wala nun. Pero kasama rin sila sa business. Tsaka pagdating sa, kunyari, sa mga meeting, kailangan umattend lahat, pati ang associate. Pero pagdating sa mga discussion, yung mga associate members, audience lang sila. Yun ang ano nun. Kaya, yung opposition to the moves of the co-op, pagka-associate kasi, hindi ka pwedeng kumontra sa mga policy ko naman ginagawa ng co-op. Pero hindi naman ibig sabihin na kasi mga member din sila. Siyempre, pagka gumawa ng mga policy o kung mga moves sa co-op na makakasama sa miyembro, hindi lang associate ang tatamaan, pati regular. Kaya, yung mga, hanggat maaari, lahat ng policy namin na ginagawa, para sa lahat ng miyembro. Hindi yung one-sided lang, para dito lang may kakampiyan, yung iba hindi. Kaya lahat kailangan makikinabang sa mga policy. Paano po yun? Sila po yung pipili maging associate o maging regular? Hindi. Kasi, pag binuwang co-op, lahat ng sumama sa pagbubuo ng co-op, yun yung mga regular members. Tapos yung mga associate, yun yung mga madadagdag ng mga members na bago mag-a-apply para maging miyembro. Yun ang mga associate. Tapos ang mga associate members naman kasi, may rule ang CDA sa RA 9520, yun ang pinaka-bible ng co-op, na lahat ng associate members, hindi sila mananatiling associate. Merong time frame. After 2 years, pagdating ng 2 years, pagka kung nagko-comply sila sa lahat ng requirements, sa seminar, o lahat ng pwede sila maging regular member. Pero dadaan yun sa evaluation ng mga officer kung pasado ba sila na maging regular member. Pero pag hindi, another year, associate ka pa rin. Hanggang hindi ka pumapasa. May mga requirements din kasi yan. Okay po. Maraming salamat po. Naging malinaw po siya. Panlimang tanong po, is your cooperative primary, secondary, or tertiary? Lahat ng primary. Nagkaiba-iba lang yan sa kung small, medium, large. Kasi pagka small, kasi yan, depende sa capital yan sa capitalization. Lahat ng nag-upisa, small muna kasi maliit pa lang capital. Habang lumalaki, nagiging, magdadaan ka ng medium, tapos large. Ang pinagkaiba naman kasi ng mga yan, pati sa seminar, pagka mag-upgrade yung seminar, hindi yung pang small, yung seminar na pang small, magiging pang large na, depende sa tapos pag sinabi kasing secondary, ito yung samahan ng mga primary co-ops. Kunyari, ito credit co-op, halimbawa dito sa San Pedro, merong 10 credit co-op, lahat yung primary. O pag nagtayo ng federation, yung secondary, yun yung federation. Tapos yung tertiary, ito naman yung samahan ng mga federation. Kunyari, yung federation ng San Pedro, yung federation ng Binyan, magkakaroon na, yun yung tertiary. Kaya, merong isang magiging head pagdating sa national. Okay po. Pang-anim na tanong, are you active with the Federation of Co-ops? Sa ngayon hindi pa kasi bago pa nga lang. Pero lahat ng co-op kasi required na sumali sa federation. Kasi merong certain may percentage sa income ng co-op na mapupunta sa federation. Tapos ang rin kasi niyan, hindi pwedeng wala kang sasaliang federation. Kasi isa rin sa 7 principles of cooperative, meron yan yung tinatawag na small brother, big brother. Ibig sabihin, yung status na kunyari, yung mga maliliit na co-op, tutulungan ng malalaking co-op. Paano ka matutulungan kung wala kang federation, kung hindi ka member ng federation? Kaya kailangan maging member ka ng federation. Kasi pagka member ka kasi ng federation,
isasubmit mo doon kasi lahat ng documents, lahat ng pati FS ng co-op. Kaya i-assess yun ng federation kung kailangan ka ba tulungan. Kunyari, nag-struggle ka sa financial, sa documents, kung kailangan tulungan financially o kailangan may magturo sa kung paano yung mga gagawin. Yun yung mga ano, kaya may small brother, big brother na ano sa principles of cooperatives. Kaya kailangan talaga sumali. Oh. Bali sa tingin niyo po, malapit na po ba yung co-op na? Malapit nang sumali. Apa. Ano naman kasi yun eh, hanggat maaari, as soon as possible, dapat sumali na. Hindi yung hintayin mo pa yung nangyari 2 years, 3 years. Mas maaga, mas maganda. Kasi, syempre sa umpisa may mga problema, may kapanggian sa mga procedure, sa pagpapatakbo ng negosyo. Yun ang lalapitan mo. Yung mga federation. Yun ang makakatulong sa operation. Salamat po, no? Naging malinaw din po ulit. Next question po is, in your view, the officers or interviewers' view, what is the most difficult part of running a co-op? Most difficult part, kasi pag sinabing ko, kasi ang nagpapatakbo ng co-op kasi mga miyembro din. Kagaya sa mga nag-uumpisa, ang mga officer, walang sahod yan, walang, ano tawag dito, walang allowance, wala pang mga na yan. Puro kanya-kanyang gastos pa yan, pati nga uniform namin, kanya-kanyang gastos. Yun ang ano, syempre yung iba, yung availability din ng ano, ng mga officer, tsaka ng mga member, kasi ang pagpapatakbo ng co-op kasi, hindi lang naman yung trabaho ng officer, kailangan, andyan din yung mga member. Kasi kaya nga cooperative, sama-sama kasi na magtatrabaho. Yung mga officers, yan lang mga parang maharap sa mga tao, sila yung signatory, pero ang trabaho dapat sa lahat. Kasi business nga ito. Hindi pwedeng kunyari, magpapa-miyembro ka, sasali ka sa business na to. O ito members ko, ito yung capital share ko. O uwi mo na ang probinsya, bahala na kayo dyan. Hindi pwedeng gano'n, kailangan babantayan mo rin yung co-op. Hindi lang basta babantayan, tutulungan mo sa operation, kung ano may tutulong mo. Yun ang ano nun. Kaya yun ang mahirap din kung paano ipapaunawa sa mga miyembro na kailangan nilang gawin yun. Hindi basta member ka na, okay ka na. Hindi pwedeng iasa lahat sa officer ang trabaho. Okay po. Sa tingin niyo po, may ganun po ba ngayon sa co-op natin? Hindi, sa ngayon kasi, nga lang, sa ngayon, yung pagdating sa mga allowance, wala pa talaga. Tapos yung mga trabaho ngayon, dahil nga nag-uupisa pa lang, hindi pa naman ganun ka-broad yung mga trabaho, napapagtulungan pa naman namin na tulong-tulong kami sa paggawa. Thank you. Next question is, what % of the members has been terminated or voluntarily withdraw with their membership? And for what reasons po? Wala pa namang nate-terminate. Kasi may mga ano din yan, yung sa termination ng membership. Iba-ibang klase diyan, kung yung voluntary, involuntary. Kasi voluntary, kunyari, nag-resign. Yung involuntary, tinanggal. O kaya, namatay. Yung mga ano yan. Tapos yung, sa ngayon wala pa. Sa ngayon po. Kasi may mga ano rin yan, grounds for termination. Sa ngayon, dahil nga nag-umpisa pa lang, iilan pa lang, matino naman lahat. Kaya wala pa nate-terminate. Tapos yung voluntarily withdraw their membership, wala pa. Meron dyan nag-withdraw, magpapa-member pa lang. Pero umatras na agad kasi pa-uwi ng probinsya. Yun ang ano niya, kaya hindi siya nakatuloy. Pero nag-seminar na yun. Okay. Kaya kung gusto na, willing siya, kaya lang, pa-uwi ng probinsya. Kaya nag-withdraw na lang. Nagkaroon ng changes po. Okay po. Thank you ulit. Next question po is, how helpful is the CDA, Co-op Development Authority, to your concerns? Kasi ang CDA, dito lahat nire-register lahat ng klase ng co-op. Kaya pag may mga concerns, dyan din ang, ano kasi, binabantayan tayo ng CDA. Yearly, may sinasubmit sa CDA, mga documents.
mga financial status, yung mga ano ganun. Tapos, how helpful, kung ano kailangan kasi pag may problema, minsan itawag mo lang, email, pinoprovide naman nila yung sagot sa mga problema. Lalo na pagdating sa mga mandatory training, seminars, mga ganun, talagang magre-request ka lang sa kanila. Kaya lang, hindi naman agad-agad nakapag-provide ng mga seminar kasi ini-schedule din yung availability ng mga speaker, yung ano, pati yung venue. Yun ang ano niya. Tapos pagdating sa mga mabibigat na problema, ang CDA kasi hindi pwedeng pag may problema ang co-op na mabigat, may gulong nangyayari sa co-op, magsusumbong ka sa kanila, hindi ganun eh. Hindi pwedeng dumirekta. Kumbaga sa kaso, hindi ka pwedeng sa husgado agad, sa barangay ka muna. Kaya ang ano niyan, pag may problema sa co-op, ayusin mo muna sa within sa co-op muna. Kasi may mga committees sa co-op, yung mediation committee, education committee, o pag may problema sa mediation muna, yun doon ayusin yung mga problema. Pagka hindi naayos, kung ilang hearing nangyari, o doon na pwedeng makialam o doon na papasok ang CDA para ayusin ang problema. Okay po. Next question po how do you balance profitability and member welfare? Kaya kasi nga, eto, may profit kasi nga business to. O, tapos syempre, ang ano niyan, paano binabalance? Kasi nga, etong credit ko, pagka sa rule kasi ng CDA, ang maximum lang na interest na pwedeng ipatong 2% monthly. Yun ang maximum. O, sa amin, ang ginawa namin, syempre, para nga sa maging magaan sa mga miyembro, 1% lang ang interest na namin monthly. So, kaya kung 1 month mo lang babayaran, 1% na magiging tubo. O pagka 6 months, 6% na magiging tubo. Depende sa magiging terms of payment. Tapos yung profit, paano naman kikita kung gano'ng kaliit ang interest? Kasi, syempre, may mga expenses, diba, sa operational expenses, sa office, sa mga documents, sa mga papel na lang, o sa ink, lahat yan may mga gastos kasi. Lalo na pagdating ng January, yung mga business permit, yung mga mayor's permit, lahat yan may gastos yan. Kaya syempre, saan kukunin ng co-op yung panggastos kung gano'n ang kababa ang tubo? Kasi meron din kaming na service charge. Kaya yung service charge na yun, hindi naman yun ang mapupunta sa co-op. Doon kukunin yung para sa expenses ng co-op. Gaya kunyari, syempre dating araw yung mga rental ng office, mga ganun, o kung merong sa transportation expenses, doon din kukunin mga yun. O tapos, paano kikita? Yung matitira kasi doon, pagdating ng isang taon, may matitira naman doon, di naman yun mauubos lahat sa expenses. Yun ang magiging income ng co-op o ng paghahati ng mga miyembro. Pero hindi naman lahat yun, halimbawa, kumita ng 100,000, hindi naman lahat yun paghahatian ng mga miyembro. Tsaka hindi rin equally divided. Depende sa capital share. Siyempre, mas malaki ang capital share, mas malaki ang magiging dividend ng mo. Tapos, meron doon kasi sa first 5 years ng operation ng co-op, yung 50% ng net income mapupunta sa yung 50% reserve fund. Yung reserve fund na yun kasi, siyempre, from the word itself, reserve fund, mapupunta yun sa co-op para sa operation. O, kunyari, dagdag na para may pautang ulit, dagdag na puhunan ng co-op. Tapos merong percentage mapupunta sa education and training, yung CTF, Cooperative Education and Training Fund. Yung training na yon, merong yun nga, mapupunta yung hahatiin yun. 10% kasi yun. 5% mapupunta sa federation or union. Tapos yung 5% gagamitin yun para sa seminar na gagawin ng co-op.
O kaya kung merong pag-aaral na gagawin, yun ang magiging pondo. Tapos meron din tinatawag na Community Development Fund. 7% ng net income mapupunta doon. Ibig sabihin ng Community Development Fund, sa community na nasasakupan ka, halimbawa dito San Pedro, kailangan magkaroon ka ng project na para sa community. Halimbawa, feeding program, o kaya meron kang pupunduan ka na para maging yan, may papaaralin mo, scholar, yung mga ganun na para sa community. Kasi ang co-op kasi, exempted sa tax. Malaki ang natitipid ng co-op dahil sa tax exemption na yan. Tapos, ang ano niyan, yun naman ibabalik mo sa community. Tutulong ka. Yun ang ano niya. Kasi, tinutulungan ka ng gobyerno kasi semi-government ang co-op. Kaya yung mga seminar na pinaprovide ng CDA, libre yan. Pag sa iba ka nag-seminar, may bayad. Malaki ang bayad niyan. Minsan per head ang ano niyan, ang bayad. Pero sa kahit ilang kayo, walang bayad yun pa sa CDA. Tapos, kaya yun ang yung Community Development Fund, yun naman yung ibabalik mo sa Kaya hindi pwedeng puro kabi ka lang. Kailangan meron ka rin may itutulong sa community. Thank you po. Next question is, have you ever networked with cooperatives outside the Philippines? How and in what sense it is beneficial and mutual? At sa ngayon, wala pa talaga kasi nga nag-umpisa pa lang. Pero meron kaming alam na maganda talaga kung meron ka rin na outside the Philippines. Kasi kagaya nung isang kakilala ko, merong sa talaga parang federation. Lahat ng training, lahat ng sagot nila lahat. Pati meron nga, sinama ako sa Cebu, libre lahat yung gastos nila. So kahit saan minsan sa hotel yung mga venue, lahat yung sagot nila. Kaya malaki natitipid ng co-op. Tapos, nakakapag-aral yung mga officer. Kasi walang katapusan ng pag-aaral ng mga officer, hindi yung basta officer ka lang. Maraming trainings, maraming seminar kasi nga, business ito. Siyempre, from time to time, mayroong mga nagbabago sa business. So, kailangan pag-aralan. Lalo pagdating sa mga taxation, importante yan, sa mga documents, yung mga lahat ng mga sinasubmit ng mga documents, kailangan matutunan ng mga officer kung ano yung mga yan. Kasi, pagka, once na failure to submit, may yan, penalty yan. Hindi yan basta, may malaking halaga ang penalty. Kaya syempre, para to avoid penalties, kailangan alam mo lahat ng gagawin. Yun ang yan. Hindi pwedeng basta officer ka lang, kailangan may alam ka. Kasi po yung natutulong ng benefit naman. Kaya nga, hindi mo lahat matutunan sa sarili mo po. Kailangan mo talagang lumabas. Yun ang Okay po, thank you. Next question po ulit. What is your rank among the cooperatives in the surrounding areas? Dito sa San Pedro kasi, nasa 14 yata ang active na cooperatives dito sa San Pedro. Iba-iba yon. Hindi lang puro credit. Pero meron transport, merong multipurpose. Ang multipurpose kasi, lahat ng co-op kasi, after 2 years, pwede nang maging multipurpose, i-apply yan. Depende sa kung may net income sa first 2 years na yon, ma-approve yung application para maging multipurpose. O ano naman ang advantage ng pag multipurpose na? Pag multipurpose na kasi, ibig sabihin, pwede ka na mag-engage sa iba-ibang business. Kasi pagka-credit, puro utang lang yan. Yun lang ang business niya. Kaya, yung mga, yung bayad center, hindi ka pwede mag-grocery. Yung kasi hindi yan ng credit. Pero pagka multipurpose na, pwede na rin mag-transport, o kung ano man na kaya nyo, na may puhunan na kayo, pwede nang yan.
Kaya maraming co-op na multipurpose na. Kasi nga, nadadagdagan yung business, lumalaki ang income. Kaya yun ang ano rin ng multipurpose. Tapos, kung yung rank namin dito sa San Pedro, sa 14 na active na co-op, kami ang pinakabago, pero hindi naman kami ang pinakakulelat. Kasi, hindi naman porket na huli, ikaw na yung nasa last na sa ranking. Kasi depende yan sa asset, sa status ng co-op. Pero kasi sa 14 na co-ops, meron na mga nag-struggle na, merong pabagsak na, merong ganun. Kaya, hindi ko alam kung pangilan kami, pero hindi kami last. Sigurado yun. kasi nag-uumpisa pa lang kami, pero may income na. Okay po. Next question. Can you give us an idea of your asset and profits? If not po, okay lang. Hindi, sa assets, kasi sa ngayon, talagang asset namin, yung ano lang talaga, yung capital share. Na yun ang ginagamit sa business, yun ang pinapautang. Yun ang niro-roll para maging para kumita ang business. O yung profits, yun nga, dahil nga nagpapautang na, may kita na. Okay po. Next question na po tayo. Last na po ito. What is your short-term and long-term goal? Short term ito, syempre, dahil credit kami, ang talaga makapagpautang ng magaan, mabilis sa mga miyembro. Kasi meron iba dyan na pag naririnig namin, pag mangutang, magpapa-schedule pa, ang dami requirements. Dito kasi basta miyembro pa, madali na ang mangutang, tsaka mababa ang interest. Hindi pa iyakan dito na talagang lulubog ka talaga dahil sa laki ng tubo. Tapos ang long term goal naman namin, kasi nga dahil business to, hindi lang naman to basta utangan. Ang gusto namin maging kagaya ng mga credit co din na nag-umpisa sa maliit na ngayon billionaire na. Mga talagang asset nila malalaki na. Meron na silang, ang miyembro nga nila, halos buong community, pati outside the community, meron na silang mga members. Tapos, lahat ng pangangailangan nila, halos lahat, doon na yung co-op na nila nagpo-provide. Kasi may sarili na rin silang gasoline station, may sarili silang grocery. Siyempre, lahat tayo nag-grocery, doon ka na bibili, yung income, doon din, hindi nalalabas yung pera eh. Doon na iikot yung pera sa ano. Taka, ang namin, isa rin sa na marami, kung kakayanin niya wag naman sana after 10 years, sana wala pang 10 years, makapag na kami ng mga auto loan, mga ganun, tapos yung mga, kung kaya rin na housing para ang niyan, hindi nalalayo yung mga miyembro. Kasi talagang namin, mababa ang interest para maging magaan para sa mga miyembro. Yan. Okay po, sir. Maraming salamat po sa pagtanggap po sa ating interview ngayong araw na to. At